Good morning. Magandang umaga po. Happy Love Month. Pakibati naman yung katabi nyo. Happy Love Month. Ako po si Brother Sly, isa po sa elders ng church na ito. Ako po ay by profession, pag weekday, ako po ay isang abogado. Pero kapag weekends, ako po ay isang CPA. Hindi po CPA na tulad ni Kuya Adreng, ni Ate Gaysel, ni Ate Agnes. CPA as in Certified Pickleball Addict. Sabi nga ni Kuya Manny kanina, isang beses ka lang maglaro, maa-addict ka na. So, ang bawat isa po sa inyo ay iniimbitahan ko. Ito po ay tuwing Sabado, 9 a.m. to 4 p.m. Kung kayo po ay bata, sama nyo magulang nyo. Kung kayo ay magulang, sama nyo ang anak ninyo. It's a fun family game. Para po mabigyan kayo ng testimony, si Kuya Boy ay 61 years old and he plays well. He plays great. Diba? So kung kaya ni Kuya Boy, yung mga kids dito, kaya nyo din. So imbitahan nyo po ang bawat isa, classmates, friends, girlfriend, boyfriend. Welcome po sila dito. Okay? So let's go to our study for today. Pabuhat. Pabuhat. Naranasan niyo na po bang maging pabuhat? Ako po, naranasan ko na. Ako po ay graduate sa isang public high school sa Los Baños, Laguna. At yung school po namin, ang emphasis ng kanilang pagtuturo o pag-aaral ay science, math, at agriculture. Every year, yung mga first-year students, kami po ay required na sumali ng isang science research project. Ito po ay sponsored by the DOST, Department of Science and Technology. The research will be done during the 2-month summer period. Ang summer period po ng araw ay April to May. So research ka ng 2 months. Pagdating ng June, second year ka na noon, you will present your project. Ako po ay merong 3 groupmates. Kami po ay naging groupmate dahil kaming 4 ay pare-parehong taga San Pablo, Laguna. Kaya kami yung pinaggrupo-grupo. My 3 groupmates were diligent in writing our paper. They were doing hard work para dun sa mga practical experiment. Ako po, I did nothing. Wala akong ginawa. Kung tatanungin mo, bakit naman wala kang ginawa, Kuya Sly? Kasi nga, di ba, sabi ko kanina, summer break. 2-month summer break. Para sa akin, ang summer break, anong ibig sabihin nun? It means swimming with my cousins, TV marathon, di ba? Kahit matulog ka ng late, gumising ka ng tanghali, ganun din, di ba? Or pwede rin siyang we go to Quezon City sa aming grandparents. So talagang bakasyon. Tapos 2 months, papupuntahin mo ako sa school, magbabiyahe ako from San Pablo, Laguna to Los Baños. Wag na, di ba? At para po mas pakarelate pa siguro, baka hindi naintindihan ng mga medyo mas bata pa dito, research project. Ano pong ibig sabihin nun? Para po sa aming medyo matatanda na, ang research po nung araw ay ano? You go where? You go to the main library. You look at the card catalog, you get the books, tapos yung book na pagkakapal-kapal, ang titingnan mo pala, 2 linya lang na kokopyahin mo. Diba? No Google, no internet, no laptop, no cellphone. Ganun siya nakakatamad, nakakaboring. So masisisi niyo ba kung bakit ako pabuhat? Diba? Pero, nabago po lahat yon. 3 days bago matapos yung bakasyon, yung research project, bigla po ako naging active. Sumama ako, naki-research ako. Bakit? Kasi nabalitaan ko po, yung aming project ay pasok doon sa top 10. At pagpasok ka sa top 10, ito yung prize. Bukod sa may konting yabang, may bragging rights, you get to go to Quezon City and you present your project sa DOST. For 5 days, meron dong booth, tatao ko sa booth. Para sa akin, parang okay yun kasi walang pasok, excused ka. Tapos Quezon City pa, so I still get to go to my grandparents. So sa madaling sabi, nagpakita lang ako para doon. At yun na nga,
nung present niya award, nandun kami sa Quezon City, wala akong contribution, pero pagdating ng picture taking, nandun ako. Pagbigay ng award, naki-handshake pa ako doon sa DOST Undersecretary. Diba? Nakakahiya. Nakakahiya. Pabuhat nga di ba? Nakaka-guilty kasi alam ko wala akong contribution. Ang tanong, meron bang tao na pabuhat o pabigat sa buhay nyo? Huwag naman kalaki yung turo, di ba? Bulong nyo lang sa akin, mamaya, huwag yung turo. Bulong na lang, di ba? Di ba mahirap na merong pabigat o pabuhat? Perhaps it's your constant groupmate sa school. Perhaps it is your thesis mate. Diba? Kung kayo nagtitesis na, mahirap yun. Perhaps it is an office mate na ikaw yung nagtatrabaho pero buhat-buhat mo lahat ng credit, share kayo, kasama siya. Perhaps it's a long-time friend. Mas masakit kung spouse, parent, or child. Mahirap sagutin itong tanong na to. Pero mas may tanong ako na mas mahirap sagutin. Ikaw ba ay naging pabigat o pabuhat sa buhay ng iba? So, pabigat, pabuhat, past tense. Past tense. So, madaling sagutin, yes or no lang. Diba? Yes or no? Oh, may sumagot. Thank you, Jordan. Si Jordan ba yan? Diba? Tayo po ay pinatawad na ni Jesus sa ating mga kasalanan. Nilinis na tayo. Diba? So, past tense. Sige. Pero tingin ko ito, hindi nyo na kailangan sagutin. Ito kasi ang pinakamahirap sagutin. Ano yung tanong? Ikaw ba ay pabuhat o pabigat pa din hanggang sa ngayon? At present. Ito pa rin ba ang sitwasyon natin? Bago nyo po sagutin yan, let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this day. We commit to you this time that we will study your word. Open our hearts and our minds so that we may see the wonderful thing in your law. Amen. So, let me be clear. Kailangan ko pong i-lay down ito munang basis, no? Hindi pa buhat o pabigat ang taong may sakit, may karamdaman, may kapansanan, o elderly, matanda na, o yung sobrang bata pa, o baby, hindi sila pabuhat. When I say pabuhat, ito po ay more of character, ugali, o puso ng isang tao. I'm talking about the attitude. Yung tipong kapag pumasok ka sa room, ang background music mo ay dan 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 dan. Relate? Hindi. O doon sa mas bata, para kang sa Harry Potter, para kang isang dementor. Diba? When you come in, you suck out the happiness from everybody else around the room. Ganun po ba tayo? Ba, tayo ba ay pabugat? Siguro para mas madali, for our purposes lang today, for our study, pwede nating equate ang term na pabuhat, pabigat sa salitang pasaway. Pag pasaway, nagkakaintindihan po ba tayo? Diba? Pasaway ka kasi. So, ganyan. In our text today, binasa natin yung paralyzed man who was brought by 4 men carrying on a mat to Jesus. Pero meron pong isa pang account ng isang paralitiko din sa Bible. Kabaliktaran, total opposite. Let me read to you this sad account. Sabi dito sa John 5 verses 1 to 9. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there in Jerusalem, near the sheep gate, a pool, which in Aramaic is called Bethesda, which has 5 roof colonnades. So anong meron doon? And this lay a multitude of invalids. Nandun yung mga may sakit, blind, lame, and paralyzed. For an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool and stirred the water. So kaya naman pala nandun itong mga taong may sakit o invalid. Bakit? Ano nangyayari? Whoever stepped in first, after the stirring of the water, was healed of whatever diseases he had. So gumagaling. Diba? Ano nangyari doon? One man was there who had been an invalid for
38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" Anong sagot ng invalid? "Sir, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once, the man was cured. He picked up his mat and walked. So gumaling si invalid. Anong gusto nating pakita dito? Do we have yan? If you observe the picture, imagine niyo yung pool na sinasabi, nandun yung mga may sakit, nag-uunahan, it's a race kasi ang gumagaling, isa lang, kada mag-stir yung water. At ano ang sagot nitong taong ito for 38 years? Anong sagot niya? What was his condition? "Sir, I have no one. I have no one." Baka iniwan na ng magulang, iniwan na ng kapatid, ng asawa, ng anak. Hindi natin alam. Marahil dahil siguro siya ay pabuhat, pabigat, pasaway. Hindi natin alam. Pero ang sigurado tayo, he has no one. Mag-isa, walang nagmamahal, walang nagmamalasakit, walang tunay na kaibigan. So babalikan ko yung tanong ko kanina. Ikaw ba ay pabuhat o pabigat? Kung sasagot mo sa akin, "Ako, Yeslay, hindi. Hindi ako pabigat, hindi ako pabuhat." Oh, very good. Good. So, i-modify ko ng kaunti yung tanong ko. Kung hindi ka pabuhat, hindi ka pabigat, ikaw ba ay tunay na kaibigan? For our lesson today, we will continue our series on biblical friendship. Doon po sa binasa natin kanina, we will see the account kung saan yung 4 na lalaki carrying the paralytic, ipinakita o pinamalas nila ang tunay na pagkakaibigan. Ito ay kaibang kakaiba doon sa paralytic na mag-isa sa pool of Bethesda. Walang kaibigan, mag-isa. Yung isang paralitiko na nagdinala kay Jesus, may 4 na kaibigan. Pag binasa po natin itong account ng paralytic nito, it can be seen in the book of Mark, Luke, and Matthew. Pag pinagtapat-tapat natin siya, kahit anong version pa po yung tingnan nyo ng Biblia, English or Tagalog, hindi po sinabi doon na yung 4 ay kaibigan nung isa. The word friend was never used. Hindi po ginamit that the 4 friends were carrying the one paralytic. Kung yun yung napag-aralan natin noon siguro sa Sunday school, may mga picture pa tayo, the 4 friends carrying the paralytic, wala pong sinabing ganon sa Biblia. Pero, kung pagmamasdan po natin at pag-aaralan natin yung konteksto ng binasa natin, mapapakita natin sa kanilang asal, sa kilos at galaw, sa mga ginawa nila, mapapakita natin na sila nga ay tunay na magkakaibigan. So paano natin masasabi yun? Sige nga, Kuya Sly, prove it to me. Prove it to us. Ano nga ba ang ebidensya? Ano ang mga katangian ng isang tunay na kaibigan? Una, ang tunay na kaibigan ay karamay. Balikan po natin yung ating text kanina, just to give you a context. Sabi sa Mark, "And when he returned," yung he po dito si Jesus to, "when he returned to Capernaum, after some days, it was reported that he was at home, and many were gathered together, so that there was no more room, not even at the door. And he was preaching the word to them." So, punong-puno, jam-packed. Si Luke, mas maganda yung description niya. Sabi dito, one day, Jesus was teaching, and the Pharisees, even the Pharisees, tingnan niyo po, nandoon, and the teachers of the law were sitting there. So, napakarami ng audience. They had come from every village of Galilee and from Judea to Jerusalem. Para po mas mabigyan kayo ng clear picture, imagine niyo po yung ating jam room sa likod. Nakarating na po ba kayo doon? Pagpalagay natin na yun yung bahay kung nasaan si Jesus. One-story house, ganun kaliit. Tapos sabi dito, every village, wag na lang village, siguro every barangay. Imagine natin, Bayan Luma 1 to 9.
1 to 9, Bayan Luma, lahat nagsisiksikan doon. Diba? Ganong karami. Bakit? Dahil ito po yung point ng ministry ni Jesus na kumakalat na siya ay nagpapagaling ng may sakit. At kapag siya ay nag-preach o nagsalita, totoo yung sinasabi niya. Kaya ganon siya ka-popular o kasikat nung panahon na ito na pinagkakaguluhan. At dito po papasok, itong gantong klaseng magulong senaryo, masikip na senaryo, dito papasok yung ating 5 bida. Sabi dito sa Mark, again, and they came, bringing to him a paralytic carried by 4 men. In Luke it says, some men carrying a paralyzed man on a mat. So on a mat, imagine nyo na lang, sa harap, 1, 2, 3, 4, may banig siguro, o tela, kung ano man, na buhat-buhat nila sa gitna, yung paralitiko. And tried to take him into the house, so they lay him before Jesus. When they could not find a way to do this, because of the crowd, they went up on the roof. So sabi ko kanina, di ba, kung yung bahay ay 1 story, ang bubong po niya, sabi sa mga biblical accounts ng scholars, ito po ay flat. Hanggang ngayon naman, meron tayong mga modern houses na flat ang bubong. Pero yung bubong na flat, meron siyang hagdanan sa gilid. So yun yung picture ng bahay na ito. Hindi po natin alam kung kailan pa may sakit o paralyzed tong taong ito. Hindi sinabi kung siya ay 38 years na paralyzed, ni katulad nung isa. Hindi na natin alam kung paano siya na-injure. Pwedeng sa paglalaro ng pickleball, napilayan. Diba? Pero malinaw, habang pag binabasa natin hanggang sa dulo, sabi ni Jesus kanina, di ba? Son, your sins are forgiven. Pinagaling siya at pinatawad dahil sa kanyang kasalanan. Hindi tayo magko-concentrate ngayon doon sa kasalanan niya or anong cause nun. Ang tingnan po natin ay ano ang ginawa nung 4. Yung 4 na kasama niya, bagaman ganon yung kanyang kalagayan sa buhay, hindi po siya iniwanan. Nandun sila para siya ay damayan. Karamay. Saan ba natin madalas naririnig yung salitang, pag tinanong ko kayo, karamay, saan ba ginagamit ang karamay? Diba? Kapag merong namatayan, tayo pumunta, what do we say? Nakikiramay po. Diba? Condolence po. Ang salitang karamay ay ginagamit natin kapag ang mood ay malungkot. Ginagamit natin ang karamay sa mga negative na nangyayari sa buhay. Kaya kapag may matinding pagsubok, ang ating kaibigan o mahal sa buhay, at gusto nating i-console, anong sinasabi natin? Karamay mo ako. Kapag may magandang nangyayari naman sa buhay ng isang tao, diba? Sasabihin ba natin na nakikiramay ako sa tagumpay mo? Diba? Hindi naman. Ang tunay na kaibigan ay karamay sa panahon kung kailan kailangan ka. Kung kailan ang kaibigan mo ay may matinding pinagdaraanan. Ito ay kabaliktaran naman ng account sa Bible din. Remember Job? Naalala natin kung ano ang nangyari sa kanya? Matapos siyang makaranas ng trahedya sa buhay, yung kanyang friend, di umano kaibigan ni Job, na si Eliphaz, ito ang sinabi sa kanya. Let's read this. Sabi dito, ito yung kaibigan na siguro na nenermon, nagsasabi kay Job, is not your wickedness great? Are not your sins endless? You demanded security from your relatives for no reason. You stripped people of their clothing, leaving them naked. You gave no water to the weary, and you withheld food from the hungry. Though you were a powerful man, owning land, an honored man, living on it. And you sent widows away, empty-handed, and broke the strength of the fatherless. That is why snares are all around you, why sudden peril terrifies you. Why it is so dark you cannot see, and why a flood of water covers you. So, itong kaibigan na ito, kaibigan di umano ni Job, nung nakita niya, narinig niya, anong nangyari kay Job, anong sabi niya? I told you so. Diba? Deserve mo yan. Diba? Pero alam natin, diba, sa ating pag-aaral,
na lahat ng mga pinaratang, ibinintang sa kanya nitong si Eliphaz, hindi naman totoo. Diba? Kasi hindi naman ganun ang ginawa ni Job. Pero itong kaibigan na ito, diba? Kinutya, sinermonan, diba? Pinagalitan siguro. Hindi po ganong klaseng kaibigan yung apat na nakita natin. Dahil alam natin, ang tunay na kaibigan ay handang makiramay na walang panghuhusga. Hindi nila ni-judge. Kasi sabi ni Jesus kanina, di ba? Your sins are forgiven. So kung alam man nila o hindi na itong kaibigan nilang ito ay may kasalanan, kaya siya paralyzed, tinulungan pa rin nila. Handa silang tumulong. Dahil ang tunay na kaibigan ay karamay. Pangalawa, ang tunay na kaibigan ay katuwang. In Luke verse 19, it says, when they could not find a way to do this, because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. So, pansinin niyo po yung ginamit through the tiles. So, susunod, check natin ang sabi sa Mark. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. So ano pong ginawa itong magkakaibigan na to? Diba? Sinira ang bubong. Kasi kung titingnan natin, ang word na katuwang, it's an action word. May konkretong course of action. Hindi lamang salita, pero may kasamang gawa. It's not just saying, I'm here for you. But you're saying, I can do this or I will do this for you. But when a true friend decides to help, pag nag-decide na tayo na tulungan ng ating kaibigan, it will also involve taking risks. Risk na tayo ay maging mahirapan, we are vulnerable, na tayo ay masaktan din, or to suffer the same fate ng kaibigan natin. Anong ibig kong sabihin? Ano ba ang ginawa ng apat? Ano yung konkretong ginawa ng apat? Tingnan po natin. Sabi natin kanina, dinala nila yung paralitiko. Nasabi ba kung gaano kalayo ang kanilang pagbiyahe o pagbuhat doon sa paralitikong yon? Imagine niyo po apat, may dalang mat. Kung ang average weight o bigat, timbang ng isang tao ay sa 100 kilos na lang. So, tigta 25 kilos sila, buhat-buhat. Dala-dala nila yon. Anong ginawa nila? Diba, nakipagsiksikan pa sila. Sa napakaraming tao, nakipagsiksikan, binuhat, papunta saan? Sa bubong? Hindi din nasabi kung gaano kataas. Pero binuhat, at sinira, sabi kanina doon, tiles o yung bubong, sinira. Tapos, tsaka ibinaba sa harapan ni Jesus. Kung merong isa doon sa apat na yon, na bigla na lang tama din, sabihin na, ayoko na, I quit. Ano kaya mangyayari doon kay paralytic habang umaakit sa bubong? Di nahulog, di ba? Or, paano kung after ibaba, sige, tinulungan hanggang makababa. Kumaripas na lang ng takbo. Bakit? Dahil baka sila ang pagbayarin o pagreparin ng bubong. Pero itong apat na to, anong ginawa nila? Sila ay katuwang. At kung papansinin po natin, habang makikita, habang binababa yung paralitiko sa bubong, di ba sabi ko kanina, 4 corners, we can safely assume na habang binababa siya, sabay. Bakit? Kasi kung merong isang basta lang binagsak, o merong isa lang na siya ang nagbubuhat ng weight, uneven, di ba? Ano mangyayari? Hulog pa rin, di po ba? Ano po ang gusto kong sabihin dito? Yung apat na yon, sila ay magkakatuwang. Walang isa na siya lang ang nagbubuhat ng lahat ng weight. Kaya nga sila apat dun sa corner na yon. At malamang, habang sila ay nag-uusap, ano yung sinasabi nila? Siguro sabi nung apat dun sa paralytic, kung ano man mangyari sa'yo, kami ang bahala. Kung pagreparin o pagbayarin kami ng bubong, kami ang bahala. Kahit kailan, walang iwanan, kaibigan.
Parang tagline ng San Miguel Beer. Di ba, Kuya Manny? And that is why our church, ang ating pong church ngayon, we are revitalizing our life groups. Kung wala pa po kayong life group or kayo ay gusto maging life group leader, we have these forms sa likod. Mag-sign up lamang po kayo. Kailangan natin ng katuwang sa buhay. Pero baka sabihin niya, Kuya Sly, okay na ako eh. Wala man akong problema. I'm good. I do my prayer. I study my Bible. Umattend ako ng prayer meeting. Active ako sa ministry ko. I'm good. I don't need anyone. So pag-isipan niyo po yun. Baka kasi kayo okay, pero paano yung iba na nangangailangan ng tulong niyo? Baka mamaya kayo yung sagot na pinagpe-pray nila. Baka kayo yung kaibigan na hinahanap nila. Kaya kung wala pa po kayong life group, we highly encourage you, the church is encourage you to be a part of one. Pangatlo, ang tunay na kaibigan ay kapanalig. Sabi ni Google, ang kapanalig daw ay tumutukoy sa isang individual o grupo ng mga tao na iyong kasama or katulad. Kapag sinabing kapanalig, sila ay ang mga tao na kapareho mo ang ideolohiya, katangian, o kaya paniniwala sa isang partikular na bagay. Kayo ay maaaring pinagbuklod o pinagsama-sama ng inyong trabaho, ng inyong relihiyon, or kayo ay taga isang lugar lamang, kapanalig. Please don't get me wrong na pag sinabi kong kapanalig, kailangan ang kaibigan natin o ang tunay na kaibigan ay kailangan member ng Oljan, kailangan Kristiyano na, di ba? Siguro mag-agree din kayo sa akin na hindi naman lahat ng tunay na kaibigan natin Christian, di po ba? Meron tayong non-Christian friends, but they are true friends. Itong apat na ito, nagkataon lamang na sila po ay pare-pareho ng paniniwala. At ano ang kanilang paniniwala? Pare-pareho sila naniniwala na kapag inilapit, kapag dinala nila yung kanilang kaibigan kay Jesus, ito ay gagaling. Sabi sa Luke verse 20, when Jesus saw their faith, He said, "Friend, your sins are forgiven." Pansinin niyo po yung first line, when Jesus saw their faith. Next, ano sabi sa Mark? When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Panghuli, sabi sa Matthew, when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Take heart, my son, your sins are forgiven." Ano po ang nakita ni Jesus? What did He see? Did Jesus say, "Son, because your faith is great, you are forgiven, be healed and walk"? Consistent po dun sa tatlong passages na binasa natin. When Jesus saw their faith, pananampalataya nino? Pananampalataya nilang 5. Nung 4 kasama nung paralitiko. Ang word na ginamit ay there kasi pare-pareho sila ng pananalig o pananampalataya. Hindi lamang yung isa, kundi yung 4. Hindi lamang yung 4, kasama yung isa. Sa istorya pong ito, marahil ikaw ay mas nakaka-relate doon sa paralitiko. Marahil ikaw ngayon ay bigat na, pagod na sa iyong problema. Posible na ito ay problema sa pera, sa kalusugan, sa trabaho, or sa relationships. Marahil nakaka-relate ka kay paralitiko na tila ba hindi ka na makagalaw dahil sa hirap na pinagdaraanan mo. Perhaps you feel paralyzed because of sin. Malamang siguro baka meron kang addiction, meron kang you smoke, you drink, you vape, you gamble, hindi ko alam. O pwede rin, you feel trapped and cannot get away from sexual sin. You watch porn,
engage in premarital sex, you have a girlfriend or boyfriend, pero may asawa ka naman. Or you are engaged in a same-sex relationship, pero gusto mo nang umalis, gusto mo nang kumawala, pero hindi ka makaalis, hindi ka makagalaw. You feel paralyzed. Friends, we have the good news from our best friend, from our wonderful friend. At ang sabi niya ito, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Si Jesus lamang po ang makakapagbigay sa atin ito. Dahil si Jesus, katulad nung apat, siya na ang unang nagpamalas kung paano maging isang tunay na kaibigan. Dahil siya ay ating karamay, katuwang, at kapanalig. Or, baka naman hindi ka nakaka-relate kay paralytic, baka doon ka nakaka-relate doon sa apat, doon sa 4 friends. Baka sa tingin mo, okay na ako, di ba? Wala akong problema. Pero, baka ang challenge sa'yo, kailangan mong tumulong naman sa iba. Kung maalala nyo po, sabi ko kanina, doon sa binasa nating account, never na mention na sila ay magkakaibigan. The word friend or friendship was never used. Pero, yung apat, dahil sa kanilang ipinamalas, sa kanilang kilos at galaw, sila ay naging tunay na karamay, katuwang, at kapanalig. Marahil, kung ikaw ay ganun din, diba? Baka naman ikaw ay tinatawag ng Panginoon to be a friend to someone else. Baka itong kaibigan na to, matagal ka nang hinihintay. Diba? Pero hindi na po natin kailangan tumingin ng malayo. Baka kasi mamaya, yung hinahanap nating kaibigan ay kasama lang din natin. What do I mean? Ang asawa niyo po ba ay kaibigan niyo? Ang anak niyo ba ay kaibigan niyo? Ang magulang niyo po ba ay kaibigan niyo? Kasi, ang reality, may mga relasyon na hindi ganon. Iba tayo nagtataka, bakit kaya yung anak ko, mas gustong tumatambay kasama ng barkada niya kaysa sa akin? Hindi ko masama sa church. Or, bakit kaya yung misis ko, mas gusto na sumasama at hindi ko po sinasabing masamang, nakikipagsumba sa mga kaibigan niya pero ayaw sumama sa akin? Or, bakit kaya yung mister ko? Diba? Panay pickleball na lang ginagawa. Ayaw umuwi ng bahay. Diba? What am I saying? Baka po kasi mamaya yung kasama mismo natin sa bahay, yung mas malapit sa ating buhay, sa ating puso dapat, hindi natin sila tunay na kaibigan. And that is the sad reality. And I will end this sermon with this story. Naalala niyo po yung sabi ko kaninang groupmates ko. Groupmates. Hindi po nagkataon na kami ay groupmates lamang. Hindi kami inassign to be just groupmates. Bakit? Dahil ang realidad po noon, kami po ay housemates. Dahil nga pare-pareho kaming taga San Pablo, we were friends, siguro, friends from grade 3 to grade 6. Nung lumipat kami ng high school from San Pablo, Laguna, pare-pareho kaming pumasok sa Los Baños, Laguna. Ayaw kaming pagbiyahihin ng mga magulang namin, so ikinuha kami ng boarding house o apartment. At kaming apat, for 4 years, imagine that, 4 years, magkakasama kami. Pero, when we entered high school, kawatak-watak na. Nagkanya-kanya na. Yung isa, maagang nagka-girlfriend. Iwan na. Yung isa, na-addict sa mga arcade, yung hinuhulugan ng pera para computer. Yung isa, na-addict sa, hindi man addict, na-involved sa airsoft gun, yung pellet gun, airsoft. Ako po ay, paano ba di-describe? Ako ay napabarkada sa mga barkada na sa tingin ko, kung kayo ay magulang, ayaw nyo ako maging kabarkada. Yun, iwanan lang natin sa ganong storya. Pero ano pa yung gusto kong sabihin dito? Etong mga taong ito, kaming apat na taon na magkakasama,
Pero anong nangyari? To borrow the words of Eli Buendia. Kilala niyo si Eli? Nung tinanong siya, Eli, bakit ba nag-disband ang Eraserheads? Anong sagot ni Eli Buendia? Sabi niya, we were never close. We were never friends. Nakakapanghinayang, diba? Pero kung kayo po ang tatanungin ko, yung seatmate mo every Sunday, yung kasabay mo sa coffee corner every Sunday, yung kasabay mo sa CR, pag nagsi-CR kayo, diba? Baka naghihintayan lang kayo na maging tunay na magkaibigan. Yung mga taong kasama natin palagi, baka hindi pa natin sila tunay na kaibigan. Or baka naman yung mga friends, sa dami ng friends mo sa Facebook, active ka lang kapag nag-heart, kapag nagla-like, kapag nagbibigay ng mga good comments, pero kapag tong kaibigan mo na to ay kumakatok na sa pintuan mo at humihingi ng tulong, huyo ka na sa akin. Diba? We're not friends. We're not close. Diba? Yung pong mga tao na nakita si Jesus na nagpagaling ng paralitiko, sila po ay namangha. Sabi doon, the audience of Jesus who came from nearby and far places were stunned and amazed because of what they have witnessed. They were filled with awe and said, we have seen remarkable things today. Bakit? Dahil nakakita sila ng himala, diba? Yung paralitiko gumaling, lumakad. Ang account ng paralitiko na pinagaling ni Jesus ay kakaiba at kamangha-mangha dahil nga ito ay isang miracle. It's a miracle. Tayo bilang mga alagad ni Jesus ay maaring magamit upang ipamalas ang kaluwalhatian ni Jesus sa pagiging tunay na kaibigan dahil tayo ay karamay, katuwang, at kapanalig. At ang tingin ko po mga kapatid, it's an everyday miracle if we can be a friend to somebody else. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you, Lord, for your word. Thank you for your message. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging sensitive sa inyong leading sa amin, Panginoon. Kung kami po ay sa tingin namin kami ay malakas na and we can be of help to somebody else, please bring us that person, Panginoon. Tulungan niyo po kami to minister to them, Panginoon, to be a true friend. Mapakita namin, Panginoon, kung ano ang tunay na kaibigan sa mata ni Jesus. At kung kami naman, Panginoon, ay nandun sa kabilang side, we are like the paralytic. We are in need of a friend right now, Panginoon. Will you please minister to us, Panginoon? Alam po namin na kayo ang aming one and true faithful friend. Pero if you will use other people, if you will use this church, if you will use the life group ministry, Panginoon, please send people to help us. Patuloy niyo po kaming i-bless. And as we go on and move to a new day this week, alam ko po, Panginoon, madaming challenges, pero tulungan niyo po kami, Panginoon, to overcome and ang challenge na magkaroon ng isang tunay na kaibigan, nawa maging totoo po sa aming buhay. Ito po aming patuloy na dalangin, may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.